Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal ng Panginoon. Daglian na tayong tumayo mga minamahal ko. At narito po ang ating mga beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Noel. Ka-overwhelm, maminamahal. Nakakatuwa, nakakagalak, hindi mabayaran ng salapi. Hallelujah, ang kagalakan ng mga Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Dakilat mapagpala namin Diyos, manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal pa Jesus. Muli sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulati, pagsamba ay muli namin ipinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan na may kalayaan sa lugar na ito. Salamat mahal Panginoon sa naunang yugto na nalagawa yung aming isinagawa na yung nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patotong aming napapakinggan, ang mga awitin na yung mga awit na yung ipinadama sa aming napakatamis na presensya hanggang sa pagtatapat ng mga anak patuloy tumatalima sa kanilang pagbibigay. At muli sa mga sandaling ito, mahal Panginoon, aming pag-aralan ng iyong mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong dearly beloved pastor, beloved assistant pastor, sa kalabang mga beloved na mga anak, mahal Panginoon, nagpapakumbaba kami, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Langisan niyo po ang iyong mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin, wala po akong magagawa. Bigyan po ako ng kalakasan na bubuhat sa iyo, na ipangalan ng ibanghilyo ng kaligtasan na may kapangyarihan. Buksan ang mga puso't isipan ng malinibig ng mga kapatiran. Alisin mo ang lahat ng antok. Alisin mo ang mga pag-alinlangan. Hallelujah sa mga Panginoong pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness, demons of doubt and unbelief. Cast out from us right now. In Jesus' name. We bind the Satan, cast out. Outs and doubts and unbelief, cast out in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal Panginoon, maminamahal. Everybody shout, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Alam niyo, maminamahal, talagang sa totoo lang po, isang kagalakan ng mga mangangaral ang palaging makapagsilbi at magamit, maminamahal, hallelujah, sa banal na ubasan ng ating Diyos na buhay dahil kami ay tinawag, hinirang para dito sa pangangaral. Ngunit hindi talaga may iwasan. Minsan, ang ating pong mga pisikal na katawan ay sinusubok. Amen. Amen. Talagang pinapakita lamang dito, maminamahal, na talagang walang malakas. Kung hindi, ang ating Diyos na nagpapalakas sa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya, ako'y nagagalak ng lubusan dahil tulad ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, nung araw, nakikita nila kami maminamahal na nagsisikap na tumatayo sa aming mga sariling mga paa, nangaral dahil inatasan, sinugo ng mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Yun ang aming pong nararamdaman, aking nararamdaman maminamahal, habang halos isang buwan pinakikinggan ko ang ating mga beloved elders sa lahat ng kanilang mga pangangaral, maminamahal, ng mabuting balita. Alam natin, hindi galing sa tao ang karunungan na ipinagkaloob sa kanila dahil nasusuplayan ang pangailangan ng kanyang banal na iglesia. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga natasa ng ating dearly beloved pastor. Sabi ko nga, maminamahal, itong ating pisikal na pangatawan na hiram lamang natin sa Diyos. Imbento ang lahat ng mahal na Panginoon, ang kalusugan, ang kalakasan, itong ating buhay. Ito'y lahat bigay ng mahal na Panginoon, pinahiram sa atin. Kaya gamitin ito natin ng sulit. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. I give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa the Almeida family, ang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa ating mga beloved pastoral workers, ating beloved elders, ating mga kasama,
na mga kapatiran, mga awit, mga manunugtog, ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating napakabait at pinakamamalapay dito sa San Carlos Outreach. Purihin ng ating malapay. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Alam niyo, minamahal, ako'y nagagalak. Tuwang-tuwa ako dahil itong akin pong dinadalang mensahe ay nagre-review ako doon sa lahat kong napakinggan ng mga mangangaral. Amen. Last Sunday, totoo, yung sinabi ng Job 1 verse 10, kung ating may flash diyan sa screen, sa English, na yung binanggit ng ating mangangaral na heads, yung pong sinabi roon sa Tagalog, kinukulong. Yung binabakuran ang mga anak ng Diyos. Kapag sila, maminamahal, ay gumagawa ng tama, sinusunod ang katuwiran ng Diyos, amen? Sumasamba ng 3 beses sa isang linggo, amen? Nagbibigay ng may katapatan, amen? Namuhay na may kabanalan, amen? Itong lahat na gumagawa ng katuwiran ng ating Diyos. Kung inyo pong mabasa, maminamahal, napakaliwanag yan. Diyos pala mismo ang gumagawa ng heads na yan para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating malapay. Mo, hast thou not made heads about Him, and about His house, and about all that He hath on every side? Thou hast blessed the work of His hands, and His substance in increase in the land. Yun yung sinabi ni Satanas sa mahal na Panginoon. Kaya ang iyong anak na si Job, iyong pinagmamalaki, hallelujah, nilagyan mo kasi siya ng bakod. Iniingatan mo kasi siya. Anong ginagawa lang ni Job? Nagkaroon si Job ng takot sa Diyos. Nagkaroon, mga minamahal, si Job ng pagsunod ng lahat ng righteousness na hinihiling ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At maliwanag yan, maminamahal, na sa atin palang mga pagsasagawa ng mga bagay na yan, may nakalaan pang langit, maminamahal, na anytime ang ating napakinggang mensahe last overnight, hallelujah, nandito tayo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo dahil na-excite tayo na kapag tunog ng trumpeta, sasalubong tayo sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik, sasalubungin natin sila dahil pinakamahalagang bagay ay ang kaligtasan na ating ipinagtrabaho ngayon. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen! Tayo ang benepisyaryo ng mahal na Panginoon sa kanyang pagpapako sa krus ng Kalbaryo. Amen! Amen! Nung siya'y ipinako sa krus ng Kalbaryo, kanya pong dinanas ang hirap. Nandoon, mga minamahal, napipicture out natin, kailan lamang nang nagdaos tayo ng yung ipinagangilin ng mga kakaarawan. Amen. Alam natin na talagang grabe ang pagsasakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Yung kanya palang pagsasakripisyo, ikaw at ako ang benepisyaryo sa langit at buhay na walang hanggan. Anong ikinakalungkot ng mga anak ng Diyos? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Walang dapat ikalungkot ang mga anak ng Diyos. Amen. Kung hindi, gampanan po natin ang lahat ng mga bagay na pinapagampanan sa atin ng ating Diyos sa buhay. Amen. Mayroon tayong mga gampanin. Hindi tayo mga palamuti dito tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo. Amen. Ano pong ating mga gampanin? Dito sa Biblia, maminamahal, nabanggit na ito ng ating mga ngaral. Dahil napakahalaga na kapag ang kanyang iglesia, when the church is in prayer, that church is very powerful. Kung ang mga anak ng Diyos ay maging prayerful, kung ang mga anak ng Diyos na minamahal, hallelujah, ay laging nagpupuri, ibinibigay ang lahat ng oras, panahon sa pag-aayuno, tulad ng inyong naririnig ng mga patuto dito. Maminamahal, napakamakapangyarihan ang iglesyang iyan.
Naalala ninyo nung binanggit pa minamahal ang ating mga ngaral, last Sunday lang. Kung sino nakaalala, na talagang pinag-iinitan ang hinirang na pastor ng mahal na Panginoon si Apostol Pedro. At talagang siya ay ipinakukulong, siya ay pinahuhuli, siya ay pinagbabawalan, mangaral ng mabuting balita, purihin ang ating Diyos na buhay. At tingnan natin anong ginagawa ng church. Anong ginagawa ng iglesia. Maminamahal, siya ay pinadakip ni Herodes during the time at pinakulong dahil gustong ipapatay. Purihin ang ating Diyos na buhay. Dahan-dahanin po nating basahin, maminamahal, itong Book of Acts, chapter 12. Diretso na sa Tagalog, chapter 12, verse 12, pero pagdating sa 15, medyo may hindi magandang words diyan sa Tagalog, na wag na nating basahin sa Tagalog, yung 15, basahin natin sa Ingles. I-flash na lang natin para mabasa natin. Praise the Lord. Pakibasa po, ito pong sinabi ng Acts chapter 12, verse 12 up to 17. Praise the Lord. Yung 15, pakibasa na po diretso sa Ingles. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito sa aklat ng mga gawa, kabanata 12, talatay 12 hanggang 17, tapong sinasabi, at nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nangagkakatipon at nagsisipanalangin. At nang siya'y tumuktok sa pintuang daan, ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagngangalang Roda. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob, ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. 15, dito na po sa English, 15. Sa 15, sa English po, and they said unto her, Thou art mad, but she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. Amen. 16. Sa 16, datapwat na natilo si Pedro ng pagtuktok at ng kanilang buksan, ay nakita nila siya at sila'y nangamangha. Datapwat siya nang mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik, ay isilaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid, at siya'y umalis at napasa ibang dako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po natin Diyos na buhay ang kanyang mga salita. Maminamahal, dito sa ating binasa, mamaya basahin natin yung 6 to 11 sa taas, iakyat natin ang basa. Ikwento ko muna sa inyo, maminamahal, itong nangyari kay Apostol Pedro. Si Apostol Pedro ay pinadakip ni Herodes dahil papupugutan ng ulo, ipapatay, dahil ayaw niya nang makinig, mapapakinggan ng kanyang mga kababayan ang patungkol kay Jesus, na grabe ang kanyang mga himala na ginawa sa pang-apostol, sa mga naniniwala. Katulad sa atin ngayon, maminamahal, lahat ng inyong narinig na mga patotoo, lahat po yan ay totoong nangyayari sa buhay ng ating minamahal, iniibig na mga kapatiran. Ipinagbawal, maminamahal, pero ang sabi dito sa 12, kung atin po muling basahin itong 12 na sinasabi rito, at nang siya'y makapagnilay na, at nagparoon siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan, na may pamagat na Marcos, ay nakinaroroonan ng maraming nangagkakatipon at nagsisipanalangin. Maraming nagsisipagtipon. Ibig sabihin, sa fellowship, maminamahal, nagpipellowship ang mga anak ng Diyos at sila'y nananalangin. Sino po ang kanilang ipinanalangin? Yung kanilang pastor na ikinulong ni Herodes, at talagang walang ibang gagawin kundi papupugutan ng ulo, ipapatay. Ang grabe pa po, maminamahal, ang mga bantay. Mayroong una, may pangalawa, mayroong pang malaking bakal, maminamahal. Hallelujah! Na pinakahuli. Tingnan niyo po ang pangyayari. Dahil sa mga panalangin ng napakaraming Kristiyano, at silang lahat, maminamahal, ay nagkakaisa na yung ipinangaral sa atin last Sunday, na kapag tayo'y manalangin, tayo'y dumadalo sa gawain ng Panginoon,
tayo'y nagtatapat ng ating ikasampung bahagi tandog, tayo'y namumuhay na may kabanalan. Amen. Nagdadala tayo ng mga bunga sa ating banal na gawain. Ang ibig sabihin doon, maminamahal, ang Diyos ay malulugod sa iyo. Lalagyan ka ngayon ng heads ng mahal na Panginoon. Iingatan ka ngayon ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng anong mayroon ka, mga pag-aari mo, hindi yan magalaw-galaw ni Satanas. Walang kapangyarihan si Satanas, maminamahal. At lalong-lalo na, kapag tayo po ngayon ay nandito na sa loob ng iglesia, ang tawag diyan ay visible church. Nagkikita-kita na iglesia. Tingnan nyo, maminamahal, yung ipinatotoo ni Apostol Pedro, basahin natin uli doon sa 6 hanggang 11 sa Tagalog. Ipagpatuloy natin ang basa. Kindly, tingnan nyo po. Dahil sa prayer, dahil sa pagkakaisa na panalangin na tinuro sa atin last Sunday, ito ngayon, maminamahal, ang himala na ginawa ng Diyos kay Apostol Pedro. Kindly, basa. Praise the Lord. Dito muli sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 12, talatay 6 hanggang 11, ito pong sinasabi, At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nagagapos ng dalawang tanikala. Nakagapos ng dalawang tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan at tinapik sa Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, Magbangon kang madali, at nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, Magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya, at sinabi niya sa kanya, Isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod, at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya'y nakakita siya ng isang pangitain. At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan, na kusang nabuksan sa kanila, at sila'y nagsilabas, at nangagpatuloy sa isang lansangan. At pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, Ngayoy nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, Praise the Lord! Kung nasundan ninyo yung pinag-aralan natin last Sunday, maminamahal. Amen. Amen. Ngayon, dinudugtong natin itong ating pinag-aaralan. Yung palang iyong ginagawa na kapag ikay dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, nung ikay mananalangin sa iyong tahanan, kung ikay mananalangin, maminamahal, na hindi yung asking palagi na prayer, kung hindi kasama daw yung intercessory prayer, na ang ating pastor ay kalagan ingatan, ang ating mga nangangasiwa ay patnubayan ng mahal na Panginoon, bigyan ng heavenly wisdom para pangasiwaan tayo ng maayos, ang ating mga helps, maminamahal, inilalayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Maminamahal, kapag nagagawa daw po pala natin yan, purihin ng Diyos, nangyari kay Apostol Pedro, na hindi siya makapaniwala, nagpray lang ang buong iglesia, nanalangin lang, maminamahal, nagkakatipon, nagpadala ang Diyos ng anghel doon sa kanilang ipinanalangin. Kaya sinong demonyo, sinong satanas na makakapagpapuksa o makakahinder sa mga anak ng Diyos? Grabe pala, maminamahal. Amen. So yun ating palang ginagawa, yung mga tinuturo pala sa atin ng ating mga ngaral, maminamahal, led by the Holy Spirit. Habang ipinapangaral sa atin, maminamahal, napakasarap pakinggan. Dahil kung iyo itong ginagawa, matutuwa ka na nagbubunga na yung iyong ginagawa. Yung iyong pagpupuri, yung iyong pananalangin. Nababanggit mo ang pastor mo, nabanggit mo ang kanilang mga anak, ang mga nangangasiwa sa iyo, ang inyong mga elder, ang inyong mga minamahal na mga kapwa mananampalataya. Tuwang-tuwa ang Diyos. Lalo pa niyang pinaghihigpit, inayos yung heads, maminamahal, yung bakod na hindi ka talaga pwedeng pasukin ng anumang demonyong satanas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, Praise the Lord! Makapangyarihan kang iglesia. Amen.
Amen. Kaya, ini-encourage tayo palagi dito na dumalo. May ikinuwento ang ating dearly beloved assistant pastor nung siya nabubuhay pa, maminamahal. Diyan sa dako daw ng Amerika. May mga magnanakaw na gustong pasukin yung isang tahanan. Isang tahanan, puro Kristiyano yan. Composed of nanay, tatay, lula, lolo, mga anak, mga apo. Kumplito sila. Ito ng bahay na ito mga gustong pagnakawan dahil talagang nakita nilang grabe talaga ang mga pagpapala na tinanggap sa mga Kristiyanong ito. Yung mga magnanakaw, maminamahal, kapag papasok sa gabi, pag titingnan sa gabi, napakaliwanag ng tahanan, pero hindi nila talaga pwedeng maakyat-akyat yung bakod. Grabing taas ng bakod. Grabe maminamahal ang sabi na iniikot-ikot na nila ilang beses, ilang buwan na kanilang sinusubaybayan, sinusurveillance, yung tahanan, hindi talaga nila mapapasok. Alam niyo maminamahal kung bakit? Itong mga Kristiyanong ito, pagising sa umaga, sama-sama silang nananalangin, sama-sama silang nagpupuri, sama-sama silang dumadalo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Itong mga Kristiyanong ito, maminamahal, nagbibigay na ikapo at handog, hindi nakukontento sa 20%, 30% giving. At hindi sila nakukontento na sila lamang, nagbubunga sila. Ngayon, maminamahal, hindi talaga makumbinsi ang magnanakaw. Sabi ng magnanakaw, puntahan natin minsanan pa. Araw na tayo pupunta. Para sa susunod, maminamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Makikita natin kung paano natin ito pasukin. Abay, nung pumunta ng araw, maminamahal, tinitingnan ang tahanan. Abay, wala naman pala talagang kabakod-bakod. Walang kabakod-bakod. Sabi ng mga magnanakaw, bakit kapag gabi ito? Talagang kinakailangan kahit ano pang gagawin natin ng patambling-tambling at gagawa pa tayo ng mga ladder, papunta para lang makapasok. Hindi tayo makapasok. Tinanong niya ngayon, maminamahal, ang mga Kristiyanong nasa loob. That time, maminamahal, kahit pala araw, hindi po kumo gabi, walang hedge. Hindi araw, walang hedge. Pareho yan, araw at gabi. Binabantayan ng Diyos ang lahat ng tahanan. That day pa lang, maminamahal, ang buong pamilya nagmamadali lahat. Hindi sila nakapagpupuri. Hindi sila nakapanalangin. Kaya nung kumatok dito, mabuti na lang yung magnanakaw, chinichig lang kung paano, ano talagang sekreto. Wala siyang nadatnan kung hindi yung pinakahuling Kristiyano, yung lula. Nagtatanong siya, bakit sila, mga magnanakaw, nagtanong, bakit kapag gabi ito, grabe talaga itong, ano ninyo, itong inyong tahanan, naka-ano talaga ito, nakabakod talaga ito. Sabi ng lula, dahil nagkakaisa kaming nananalangin, nagkakaisa kaming nagpupuri, nagkakaisa kaming nagbibigay ng may katapatan, dumadalo ng 3 beses sa isang linggo. Lahat ng mga palatuntunan ng ating mahal ang ginagawa namin. Nagtanong ngayon ang magnanakaw, at bakit ngayon bukas ito at nandito nadatnan ka namin? Ang sabi ng lula, this day, nagmamadali lahat. Dahil sa nagmamadali ang tatay sa trabaho, nagmamadali ang nanay sa negosyo, ang mga anak nagmamadali papuntang eskwelahan, ang mga iba pang kasama sa bahay, nagmamadali. That time, wala silang panalangin. Kapag nagkulang pala ng panalangin ang mga Kristiyano, hindi nakapagpupuri, maminamahal. Nakadepende yung heads natin, yung mga bakod, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya magiging intelihente ang mga anak ng Diyos. Itong lahat ng mga pinapatutuo natin, itong ating pinag-aralan sa salita ng Diyos, itong ipinapangaral sa atin itong namnamin, atin itong laging bubulay-bulayan. Amen. Magbubulay-bulay tayo. Dahil kung atin itong kalimutan, napakagandang mensahe ngayon, napakagandang mensahe nung Biyernes, nung Miyerkules, nung nakaraang linggo, baliwala yan kapag hindi natin pinagninilayan, hindi natin minimuni-muni, hindi natin iniisip, sino ang may kagagawan ng mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba't nangyayari din sa ating iglesia? Amen? Yung nangyari kay Apostol Pedro, nung pumunta ang ating mahal na pastor,
doon sa Talipaw, Hulusulo. Di po ba maminamahal? Naalala ninyo? Lahat ng mga outreaches sa buong Pilipinas, buong mundo, continuous ang prayer. Sabi ng ating mahal assistant pastor, walang titigil sa pagpupuri 24 hours. Hallelujah! Hanggang hindi makababa ang ating mahal na pastor mula dun sa Talipaw, Hulusulo. Anong ginawa ng mga naatasan ng mga manggagawa sa lahat ng outreach sa buong Pilipinas? Pati sa buong mundo, maminamahal. Walang ibang ginawa kundi nagkaroon ng chain prayer na tinatawag. Nagkakaisang nagpupuri, nagkakaisang mananalangin, lahat ng minamahal. Kaya yung mga himala na ginawa ng Diyos sa ating mahal na pastor sa Talipaw, Hulusulo, kasama ang 12 prayer warriors, bunga yun ng mga pananalangin ng mga anak ng Diyos, ng kanilang mga pagpupuri. Kaya huwag mong sabihin na iyong pagpupuri, yung iyong mga pananalangin ay walang kabuluhan. Pinakikinggan ka ng Diyos sa iyong ginagawa. Hindi mo lang alam. Ipagpapatuloy mo yung iyong ginagawa na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Grabe maminamahal. Kapag nagkakatipon ang Church of the Living God, sinabi ng Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock, Peter, upon this rock, I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail against this church. Ibig sabihin, kapag nagkakatipon tayo dito, nananalangin tayo nagpupuri, lalo na kapag bumababa na ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon sa atin, napuspos tayo ng kanyang Santong Espiritu, you are a powerful church. Ikaw ay makapangyarihang iglesia. Ikaw ay makapangyarihang Kristiyano. Nakita ninyo, maminamahal. Hallelujah! Kung inyo pong napapansin, lulugo-lugo ka, papunta dito. Pero pag-uwi, kapag ikay napuspusan ng Espiritu ng Mahal na Panginoon, tuwang-tuwa ka sa inyong tahanan, nagkukwento ka, yun ang mga bunga, yung mga patutong inyong narinig kanina. Ang sabi ng ating mga kapatid, walang ibang pinag-uusapan galing na sa gawain, mga kabutihan pa rin ng Diyos ang kanilang pinag-usapan pagdating sa tahanan. Ikinukwento yung mga patutuo, yung mga himala, dahil yun ay hindi gawa ng tao. Diyos ang may gawa noon para makumbinsi ka, makumbinsi ako, makumbinsi tayo, maminamahal. Purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sabi ng ating mahal mga kapatid, maminamahal, pareho lang naman ang turo. Ang Diyos na kanilang ipinakilala, pareho. Pero bakit dito? Papasok ka pa lamang, tumatayo ng mga balahibo sa inyong mga kamay, sa inyong mga ulo, halos tatayo na yan. Bakit? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay palaging narito. Hallelujah, naka-hedge, nakakulong sa atin, nakabakod sa atin, iniingatan tayo palagi. Maminamahal, amen. Kaya anong dahilan bakit hindi tayo dadalo? Anong dahilan kung bakit hindi tayo pumupunta dito sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon? Magandang hapon pala sa ating mga webcast viewers, ating mga beloved YouTube live streaming viewers, yung ating mga kapatid na minamahal, hindi ninyo alam, ang pinakamakapangyarihang iglesia sa ilalim, hallelujah, ng mundong ito, ay walang iba kundi ang The Jesus Church, The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kapag nagkakatipon na yan, maminamahal, yun ang ating pananampalataya. Walang COVID-19, walang trangkasong mananatili. Yan ay lalayas sa pangalan ni Jesus. Dahil makapangyarihan ang mga anak ng Diyos. Makapangyarihan ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen! Basa. Church. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 16, talata 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisiparaig laban sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga pintuan daw ng mga Hades, yung Hades po, yun yung impyerno, hell. Amen. Even the gates of hell shall not prevail against this church. Kapag nananalangin ka na, nang hindi pang sariling panalangin, lagi mong ipinanalangin ang pastor mo, ang nangangasiwa sa iyo, ang mga elder na palakasin ang kalooban. Ating mga beloved elder, mga mang-aawit, mga manunugtog, hallelujah, na kahit nakikita mo, nagpapatotoo
sila'y tinatrangkaso, pero pinipilit na tumayo. Ipangaral ang mabuting balita, nagpapatotoo, aawit sa mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ang ating Diyos. Dahil doon tayo pinapalakas, doon tayo mga minamahal, makapangyarihang iglesia. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Alam natin yung church na sinasambit natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, to the church at Corinth, which are sanctified, yung pong pinaging banal ng mahal na Panginoon. Yung church po ay hindi po ito building. Itong church, hindi ito itong ating bahay-sambahan. Bahay-sambahan yan. Hindi yan church. Ang church po ay ikaw at ako. Tayo na mga mananampalataya. Bibigyan daw tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Laging may kapangyarihan kapag ikaw ay palaging sumusunod sa katuwiran, ginagawa ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nagtatagumpay ba ang armas ng mga Abu Sayyaf? Ang tapang ng Abu Sayyaf? Hindi. Nagtagumpay ba si Herodes? Hindi. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nakita ng ating mahal na kapatid na si Pedro, ang sabi niya, ako ba talaga'y nananaginip lang? Kanina nakagapos ako doon, walang damit, dahil parurusahan, papatay na. Talagang bibigyan na ng husga ni Herodes. Pero ang sabi niya, nung nananalangin ang mga anak ng Diyos, nagkakaisa. Yung iyong mga ipinanalangin na hindi puro sarili mo. Huwag kang manalangin yung sinasabi last Sunday, na kapag nananalangin ka, pananalangin ito maminamahal, ng pagkapantay-pantay magmula sa pastor mo hanggang sa sarili mo, na tayo'y balutin ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, patnubayan sa lahat ng ating mga gawa. Huwag tayong gumawa ng mga masasama. Huwag tayong lalabag sa mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. At ang mga bagay na ito maminamahal, hallelujah, nagulat pati po yung babaeng si Ruda, nangangatog. Hindi siya makapaniwala. Paanong kakatok si Pedro sa harapan ng kanilang, sa atin dito. Ipinanalangin natin, ang mahal na pastor na bumaba, nakababa sila, kompleto, hinilikopter pa, mula sa Zamboanga, dinala pa, doon sa Malacanang Palace. Purihin ang ating mahal na Panginoon, bunga ng inyong mga panalangin, bunga ng ating mga panalangin. Nagkaisa tayong manalangin. Ilang buwan yun, maminamahal? Almost 4 months, 3 months mahigit. Amen? Purihin ang ating Diyos sa buhay. Ipinakita doon, maminamahal, ang kapangyarihan ng iglesia. Kaya huwag kayong mag-atubili. China-challenge namin kayo palagi. Huwag mag-absent. Kaya pala, ang purpose ng ating mahal na pastor, lagi nang sinasabi, huwag kayong magliban sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil kapag kayo'y nagliban, mayroon kayong nalaktawan. Tingnan niyo po, yung hindi nakadalo ng overnight, sayang yung mensahe. Yung hindi nakapag-Wednesday, sayang yung mensahe. Amen. Nung kayo po'y nakadalo ng linggo at naidugtong itong ating pinag-aralan, pasalamat kayo. Dahil dinugtong ngayon na kinakailangan pala ang Kristiyano ay magkakaisang manalangin. Kinakailangan pala ang mga Kristiyano, hallelujah, ay talagang sama-sama sa isang lugar. Sinabi ng 1 John 1:7, as you are in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Ang fellowship na yan, in the fellowship with the Lord and with the believer, maminamahal, ang banal daw na dugo ng mahal na Panginoon. Anuman ang inyong nagagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, behold, Monday, Tuesday, pagdating ng Wednesday, patatawarin ng mahal na Panginoon. Nagkakasala ka ng Huwebes, Biyernes, pag overnight mo, napapatawad ka ng mahal na Panginoon. Pagdating ng iyong ginagawang mga pagkakamali, ng Saturday, pagdating ng Sunday, lahat ng iyong mga kasalanang ginawa, buburahin ng mahal na Panginoon, kalimutan ng mahal na Panginoon, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Kaya lagi kang nare-refresh. Amen. Lagi kang bagong nilalang. Amen. Talagang ang kanyang mga salita ng ating pinag-uusapan,
Kaya sabi na aking malanak, one overnight, nag-testify siya. Ang mga tao daw ngayon sa sanlibutan, dinid psychiatrist para lamang maibsan ang kanilang kaguluhan. Yung kanila pong mga problema sa kanilang ulo, sa kanilang utak, dahil inatake na. Lahat tayo nakadanas. Tayo pong lahat na nakadanas ng trangkaso. Di po ba lagi nating iniisip, nasa ulo natin, napakabigat. Ang sabi ng kanyang patutuo, maminamahal, hindi sa pagtataas ng tao, gaano ka pulido ang Diyos kapag magbigay ng karunungan. Ang sabi niya, napakapalad natin. Pagdating ng Miyerkules, hindi ka magulumihanan dahil magpupuri ka pa lang diyan sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga iniisip mong kabigatan, natatanggal lahat. Pinapalitan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Napuspos tayo ng Espiritu ng ating Diyos. Tingnan nyo, pagdating ng overnight, ganun din. Mayroon tayong pinaglilibangan. Hindi nagkamali ang kanyang pastor. Ang pinagkalibangan ng mga anak ng Diyos, tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, payapa ang isip at puso ng mga anak ng Diyos. Dahil kapag ikay malaya na nagpupuri dito, amen! Napakinggan mo ang mga patutuo, napakinggan mo ang lahat ng ating mga ginagawa, tuwang-tuwa ka. Kaya kapag nakikita mo ang Kristiyano diyan lumulukso sa kagalakan, maminamahal, habang nagpapawit tayo ng joyful, dapat sumabay ka na para yung lulugo-lugo mong katawan, liliksiyan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Praise the Lord! At habang ipinatutuo ang mga patutuo na hindi po tayo pwedeng magsinungaling, dahil alam natin ang mga sinungaling ay itapon sa dagat-dagatang apoy, mayroon lang akong iwa-warning sa lahat ng mga anak ng Diyos. Huwag ninyong kalimutan ito, yung sinabi ni Ecclesiastes, Kabanatang 5, talatang 2. Gusto ko pong itanim sa inyong isip at sa inyong puso ang talatang ito para wag na tayo muling magkamali pa. Kindly basa. Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Aklat ng Ecclesiastes, Kabanatay 5, talatay 2, ito pong sinasabi, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ipinaghabilin ko sa inyo yan, lalo na yung ating mga kapatid na matapang na tumatayo para magpatutuo. Mayroon tayong kalaban, alalahanin ninyo. Mayroon tayong kalaban, akyat panaog. Kaya nga tayo lamang, maminamahal, ay kinahabagan ng heads na yan na Diyos mismo ang gumawa dahil sa ating ginawang katuwiran sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Yung ating ginawang katuwiran na yan, pero huwag mong hamunin si Satanas. Ang sabi kaya ang ating mahal na pastor, pangalawang ipinagbibili niya, open your mouth to praise the Lord. Buksan mo lamang ang iyong bibig para purihin ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po yung sinabi niya diyan. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. Kaya maminamahal, pakaingatan natin. Kahit kami, alam ko maminamahal, napakarami naming binibitawan na challenge. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, sa lahat ng aking mga katuwang na mga tumatayo sa pulpito, magmula sa ating dearly beloved pastor, kanang mga beloved babies, ating beloved mama dear nung nabubuhay pa. Lagi kaming nagpapaalala, maminamahal. Dahil kapag nagkulang, kapag puro lamang kami salita, hindi kami nananalangin, hindi kami maminamahal, hindi namin sinasamaan ng mga pag-aayuno, hindi namin sinasamaan ng pagsasakripisyo, maminamahal. Minsan bumabalik yung aming mga ipinapangaral. Sa totoo lang po, maminamahal, hindi tayo nagbibiro dito sa pulpitong ito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pininiwalaan ko ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ang sinabi ng ating dearly beloved assistant pastor, anak, mga anak, huwag na kayong mag-alala. Sa mga lugar na inyong kinalalagyan, mayroon nang nag-aantay doon na inyong mga katuwang. Isasagawa ninyo ang inyong mga tungkulin. Patuloy na mananatili ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Basta sama-sama kayong manalangin.
magkaisa kayo. Pakinggan ninyo lahat ng ipinapangaral sa inyo. Paniwalaan ninyo lahat. Huwag ninyong basta-bastang ayawan dahil sa utal magsalita. Hindi magandang magsalita. Maminamahal, bawat salita na binibitawan ng mga mangangaral dito sa pulpitong ito, galing mismo sa ating mahal na Panginoon. Dahil katakot-takot na luhod, katakot-takot na pag-iyak, maminamahal, katakot-takot na piripirasyon ng mga Kristiyano na nagdadala ng mensahe. Kaya hindi natin pwedeng biruin ang mga salitang ito. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, hallelujah, lagi nating ipinauna itong mga bagay na ito na minsan, sabi ko, saan na kaya galing ang mga mensahe na nakulikta ng aking mga katuwang, aming mga mangangaral. Hindi lamang dito sa amin, buong Pilipinas, maminamahal. Dahil may mahigpit pang pagbilin ang ating mahal na pastor. May mahigpit pa. Pangatlo, ito mahigpit na ipinangbili ng ating mahal na pastor, 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Pangatlo po itong bilin ng ating totoong pastor, talagang nangangalaga ng ating kaluluwa. Pakibasa po ang talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kaulang Korinto, ang kabanatay 3, ang talatay 6, ito ang sinasabi, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakiulit yan sa Ingles para maliwanag. Tingnan niyo mga minamahal, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kill it, but the Spirit gave it life. Minsan mga minamahal, nagre-rely na tayo sa mga ipinangaral, sinusundan natin, napakaraming bersikulo, hindi na halos ma-digest ng ating isipan, nating puso. Kaya sabi ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal, sabi ng ating mahal na pastor, kaya sabi ni Apostol Pedro, my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but by the demonstration of power from God, upang ang ating pananampalataya, so that your faith will not stand in the wisdom of man, but the power of God. Yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? The letter kill it, but the Spirit give it life. Kaya tingnan niyo po, maminamahal. Hallelujah! Ano man ang kapigatian na ating nararamdaman, ano mang mga problema, kabigatan, pag i-pour out na ng mahal na Panginoon ng kanyang santong Espiritu, burado ang lahat. Ang mga problema, ang mga karamdaman, lahat ng kabigatian, lahat ng mga pag-aalala, lahat nawawala yan. Amen! Dahil grabe ang power, maminamahal, ng mga Kristiyano kapag nagkakatipon. Lalo na yung overnight na yan na inaayawan natin. Katumbas ay 3 araw na pag-aayuno. Hindi ka marunong mag-ayuno, mag-overnight ka lang, ang kapangyarihan mong makuha. 3 araw na pag-aayunong kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dinudoble mo yung hedge na nag-aantay sa iyong katawan, amen, sa iyong pamilya, sa iyong haliyan negosyo, sa iyong hanap buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, if Christ be with you, who can be against you? We are more than conquerors in Christ Jesus. More than conquerors! Romans chapter 8, verse 31, talon sa 37. Huling talata, yan maminamahal. Hallelujah! Dahil kung akala ninyo, nakapagsalita na ang inyong ordained preacher, akala ninyo, hindi pa ako hinahabol ng hingal. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, ang Diyos talaga, sa Diyos talaga tayo kumukuha ng kalakasan. Siyang nagbibigay sa atin ng, hallelujah, karunungan. At salamat sa mahal na Panginoon, natapos natin itong pag-aaral na ito. Bagamat maiksi, ngunit alam natin, ito'y nagpapalakas sa ating buhay espiritual. Kindly basa sa huling 2 talata, magmula sa 31
italon sa 37. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 8, ang talatay 31, talon sa 37. Ito pong sinasabi, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sa 37, Praise the Lord. kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umiiyak. Purihin ang ating mahal na Panginoon! Amen! Kung si Kristo'y kasama mo, protektado at protektado ka ng hedge, bakod ng mahal na Panginoon. Dahil ginawa mo ang kanyang katuwiran, nagpupuri ka, nananalangin ka, nagbibigay ka ng may katapatan, namumuhay ka na may kabanalan, dumalo ka na 3 beses sa isang linggo, nagdadala ka pa ng mga kaluluwa sa piling ng lahat ng mga Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, si Kristo'y kakampi mo, sino daw laban sa iyo? Ikaw ay higit pa sa mga mananagumpay. Kay Kristo Jesus lahat, hallelujah, ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anong dapat ipangamba? Walang dapat ipangamba sa mga anak ng Diyos. Basta't may kalakasan ka, gumabang ka, pumunta ka rito, pasalamatan mo ang ating Diyos. Hindi kanya tatanggihan. Lalo pa siyang malulugod sa iyo. Hindi mo pa mapasok ang ating right of way. Dala-dala mo karamdaman. Inaalis na ng mahal na Panginoon. Doon pa lang sa right of way. Pagpasok mo rito, malusog ka na. Malakas ka na. Inilalayo ka na. Malulusaw na. Hallelujah, ang COVID-19. Ang mga trangkaso mawala na sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya maminamahal, lahat ng mga warning galing sa ating pastor, galing sa ibang lingkod, galing sa ating mga ngaral. Isa puso, isa isip. Dahil hindi galing sa amin yan. Galing yan sa mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God, Jesus. Above all power, above all kings, above all natures, and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. Yours the way you measure above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, Lord. Itaas natin ating mga kamay, pasalamatan natin ating malapag. Napagapalad natin na minamahal. Hallelujah. May totoong propeta, may totoong pastor, kumplito ang kanyang iglesia. Mayroon siyang puro apostol, may evangelista, may pastor. Lagi tayong tinuturuan ng tama. Hindi tayo iniiwalay, kundi inilalapit tayo lalong-lalo sa ating mahal na Panginoon. Grabe na minamahal. Higit pa sa sapat ang mga biyayang ito. Di natin kayang babayaran. Hallelujah. The treasures of the earth. There's
is the way to make you of you. You crucified, left behind the storm. You live today, rejecting all alone, like a rose trampled on the ground. You took a fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took a fall and thought of me above all. Purihin ang ating mahal na Panginoong Jesus, maminamahal. Ngayon nalalaman mo, nalalaman ko, nalalaman nating lahat. Itong ating palang ginagawa, lahat may kabuluhan sa paningin ng Diyos. Nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pagiging mamamayan ay hindi sa lupang ito, kung hindi sa langit. Tayo'y tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Mga beneficiaries sa mga paghihirap ng ating mahal na Panginoon. Nandyan pa ang mga kamay ng mahal na Panginoon, laging nakakurdon sa atin. Iniingatan tayo palagi. Ano pang ating may gaganti sa ating Diyos? Napakabait na Diyos! Hallelujah! Napakabait! Grabe ang kanyang kapangyarihan! Hallelujah! Hindi na tayo pinababayaan! Saan ka nakakakita? Hallelujah! Isang linggo na 2 linggo, tinatrangkaso, nandito pa rin. Nagsasama-sama pa rin tayo. Bakit? Hindi nakapangyarihan ng Diyos. Nansa atin, maminamahal. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba-iba pa yan, hallelujah. Napakahirap na, hallelujah. Hindi basta-basta nangangatog ang mga tuhod. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Ang Diyos ang tumutugod sa ating mga dalangin. May mga simptomas ng mga COVID-19, pero nakikita ninyo, Miyerkules, Biyernes at Linggo nandito. Ibig sabihin, pinagaling na ng mahal na Panginoon. Walang karamdaman. Walang anuman, minamahal, na makagagapi. Pag sinabi mong, we are more than conquerors in Christ Jesus. Kaya sa hapong ito, claim that promise. Promise yan ng ating mahal na Panginoon. You must have to claim it. Amen. Amen. Angkinin natin lahat ng iyong mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat malulutas. Upo na kina't papagpala naming Ama Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa hapong ito. Salamat sa iyong mga anak. Ang kanilang mga pagsasakripisyo. Ang kanilang mga ginagawa na yung kinalulugdan. Ang lahat, mahal na Jesus, naming napapakinggan ang mga pangangaral. Magmula sa mahal na pastor hanggang sa kaliliitang mangangaral na sinasapuso namin, sinasaisip namin. Ninamnam namin ang lahat ng ito. At ito'y naging makapangyarihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hindi ka nagkulang. Panghawakan mo ang lahat na narito. Tulungan mo ang kanilang mga panalangin. Ipagkaloob mo ang kumplitong kagalingan sa mga may mga simptomas ng trangkaso. Hallelujah! Ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo sa pangalan ni Jesus. First prayer, beloved Pastor Will Disradal Med and their beloved children. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, hallelujah, aking halap, pinapalayas at nilulusaw, hallelujah, ang COVID-19, hallelujah, maging ang trangkaso sa mga anak ng Diyos, hallelujah, cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, cast out, hallelujah, will be melted, hallelujah, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lahat ng mga uri ng mga karamdaman, lahat ng kahirapan, mga problema, mga suliranin, malulutas na kayo sa pangalan ni Jesus. Sa araw na ito, we will become victorious in Jesus' name. Hallelujah, be courageous in Jesus' name.
Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. We're healed in Jesus' name. Complete healing and deliverance we claim right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Say hallelujah! Praise the Lord. Say hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating malabay Jesus, maminamahal. Huwag tayong magbibiro. Kapag lumukso ka, tumalon ka na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Lutas ang lahat ng mga problema. Gagaan ang iyong pakiramdam. Lahat ng iyong kahilingan ipagkaloob ng ating Diyos sa buhay. That is faith. Pananampalataya yan. Kaya huwag mag-alinlangan, huwag magbibiro. Buong puso, buong kagalakan. At ang kinin natin, ang katugon natin madalangin. Sabay-sabay tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus! I love you, my dear Jesus! We love you so much, my dear Jesus! We give all the glory and honor unto thee, the great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord! Maraming salamat. Aming napakabait at pinakamamahal pa Jesus. At ang anan din ng ibang lingkod, natapos maminamahal ang aking hallelujah, hinihiling sa ating malap Panginoon. Maraming salamat o Diyos at sa aming totoong pastor na talagang dumadalangin sa amin. Brother Noel, para po sa atin pong kasunod na bahagi natin manalagawain ating Holy Supper. Praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you so much, ating mga beloved ordained preachers, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At ngayon po mga minamahal ko, hallelujah, tayo po magsasagawa ng ating pong tinatawag na Holy Supper. Ating banal na hapunan sa tuwing sumasapit mga minamahal ko ang unang linggo ng bagong buwan. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay nagdaraos ng ating pong Holy Supper o banal na hapunan para alalahanin ang dakilang sakripisyo ng ating pinakamamahal. Habang ipinamamahagi ang katas ng ubas at ang piece of bread, ang tinapay na yan mga minamahal ko, hallelujah, ay patuloy tayo makipugnay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong tiyakin mga minamahal ko na karapat dapat po tayo sumay sa sagradong bagay na ito, sa kasalanan nagawa namin sa iyo. Sumasamo sa harap ng banal ng trono, lumalapit ang karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran siya ay nagkamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y amoy mo. Lumalapit, di ba karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawang, kapatawaran siya ay nagkamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan
ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kapangalan mo. Biyaya at tawad, kapatawaran sa'yo ay nakapit ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kapangalan mo. Biyaya at tawad, kapatawaran sa'yo ay nakapit ko, o aking Jesus. Ay nakapit ko, o aking Jesus. Ay nakapit ko, o aking Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon. Tayo po'y nakikipagkaisa, sumasalo sa banal na hapunan ito, mga minamahal ko, bilang pagpapaalala sa kamatayan, sa napakadakilang sakripisyo ng mga Panginoon, sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagbabalik, mga minamahal ko. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Purihin natin ang pinakababal, Panginoon. Ang mga minamahal ko, tayo po mga minamahal, hallelujah, ay nagsasalo-salo, nagkakaisa. Ngunit mga minamahal ko, hindi labag tayo upang, mga minamahal ko, maalala ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagbabalik. Mahigit pa yan, mga minamahal ko, na nais ipaalala sa atin ang balang Panginoon. Sapagkat sinabi nga, mga minamahal ko, ng Mateo, kabanatang 26, ang talatay 29, But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Tatapot sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na makasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. It reminds us of our salvation, our impending salvation, mga binamahal. Ano sabi nga ng mga Bible scholars? What a wedding supper of celebration. Na atin mismong makasama, makasalo, makapiling umala Panginoon. Makasama siya sa pagkainan, mga minamahal ko. Tayo po, mga minamahal ko, uupo sa isang napaka-espesyal na piging, a banquet, mga minamahal ko, a celebration of victory. Kaya mga minamahal ko, tiyakin po natin na sa bawat pagsalo po natin, mga minamahal ko, tayo po'y karapat-dapat. Anumang mga meron tayo, mga minahinanakit, galit, lalo na ang puot sa ating po mga puso, talikdan po natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah. Kinakailangan nating, mga minamahal ko, hallelujah, malinis ang puso. Sapagat napakasagrado nga, napaka-sacred, mga minamahal ko na ating pong isasagawa. Sapagat ito bawal tumutukoy sa ating mga kaligtas. Kamatayan ng malang Panginoon doon sa cross, His death on the cross to redeem us. Ang pagbabalik ng malang Panginoon upang makasama tayo. Yung mga minamahal ko, hallelujah. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Pananalangin na may mga pagsisisi.
mula sa kaibuturan ng ating pong mga puso. Iwaksing anumang mga minamahal ko, hallelujah, balakid. Hallelujah. Na maaring humadlang mga minamahal ko, hallelujah, upang tayo maging karapat dapat. Mga minamahal ko sa pagsalong ito. Tayo mong lahat ay manalangin at dakilat magpahala naming Ama. Narito pong yung mga anak mo na Panginoon. Ikaw na kabatid ng lahat ng bagay. Sabat kami nagkulang, nagkasala. Aming napigating yung sa adong Espiritu. Kami ba ay nagkipkim ng galit? Puot sa aming po mga puso. Inanakit. Mga tampo. Wala Panginoon. Alisin mo naman ito. Wala Panginoon. Pangalinisin mo po kayo. Hallelujah. Kami mo kami karapat dapat sumalo sa isang napakasagradong bagay na ito. Wala Panginoon. Hallelujah. Sa paggalat ang panalangin ng iyong taong nilang isa. Ang aming po minamahal Evangelista Wellness Tunnel Beda. Kasama ng aming po mga minamahal na mamanggagaw. At lahat ng ito'y aming sabot panalangin. Sa makapirang pangalan mo, wala Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ko yung magsagawa na. Kung tayo po'y ready na mga minamahal ko, hallelujah. Handa na mga minamahal ko tumanggap ng grabing biyaya at pagpapala mula sa araw pinakamamahal na Panginoon. At sabi rito mga minamahal ko, hallelujah. Sa aklat ng mga unang Korinto, kabanatang 11. Hallelujah. Ang talatay 23, mga minamahal ko, hallelujah. Hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang iminibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kanin po natin ang tinapay na sumisimbolo ng katawan. Hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. Patuloy tayo mga minama. At sa talatang 25 mga minama. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Drink it in remembrance of me. Inibig po natin, mga minamahal ko, katas ng ubas. Na sumisipulo sa kabanal-banalan dugo ng ating pinakamamahal ko. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat muli sa ating mga pinakamamalang Panginoon na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, malulahating nakapagdaos ng ating pong Holy Supper. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Tayo po darako na sa mga kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang mga mahalagang announcement, mga minamahal. At akin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elders sa pagkanta po natin pong Holy Supper. Amen. Salamat sa ating malapayang. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Lahat ng pinagpala magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapay noon sa matagumpay mo minamahal na ating pong Holy Supper po mo minamahal. Amen. At bago tayong patuloy sa kabagan lamang ng ating pinakamalapay noon, sa kapitulutan lamang ating pong beloved early preacher ko po'y napapabuot ng pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Palapakan po natin isa pang ating malapay noon, dobling paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist Pastor Rudy Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala mga balturo ng isang aral ating pong minamahal ginagalang assistant pastor Lina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na mga gagawa, sa dako ito sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po datihan man, sa mga baguhan, sa mga bisita, sa ating mga Facebook viewers, sa mga YouTube viewers, isang maupalang hapon po sa ating lahat. Amen. Salamat sa ating pinakapampalapay noon. At tayo po ay nagkatipon-tipon nagsama-sama rito mga minamahal. At ating po muna mga minamahal na patanggapin yung ating mga minamahal na bisita, mga first-timer po, kung sila po ay nandito. Yung pong ating po mga nabanggit kanina po mga minamahal. At ang karagdagan dito ating po bila Sister Mary Grace Sagles from Barangay Mabalbalino, San Carlos City, Pangasinan. May palakpakan natin ang ating malapay doon. Sila po maminuli ating po mga newcomers. At kung nandito pa po sila, minamahal, kung siguro ay umuwi na po sila maminamahal, wala po sila ay tuloy-tuloy na po tayo maminamahal sa ating pong announcement. Tayo po maminamahal ay kukuha sa ito maminamahal na ating pong special monthly blood offering. Amen. Yamang alam naman po natin mga minamahal, ngayon ay first Sunday of the month po mga minamahal, at ang ating kinakanta po ang ating pong Holy Supper mga minamahal, at itong halaga na ating pong maidala sa pananamalapay nun yung ating pong monthly blood offering po mga minamahal. Amen. Mayroon po, nandito ba po yung bisita? Even na nandun daw po sa likuran at sister po, beloved sister po. Kindly sa ating pong mga minamahal na mamang awit, paki-assist na lang po. Nandyan po yung ating minamahal na bisita. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Napakahalaga po sa inyo po ang minamahal na bisita na inyo pong matanggap po personally ang malapay noon bilang Diyos, Hari, Panginoon. Okay na po, kahit dyan na lang po. Napakahalaga na ang tao ay magkaroon ng Kristo sa kanyang buhay. Ang inyo pong gagawin ay paglapit sa Diyos. Napakapalag po ninyo at amin po kayo nakasama sa paglingkod sa mga. Pero may 4 na reglamento po ng kaligtasan para sa aming minamahal na bisita. Una po ay ang pananampalataya. Napakahalaga na ang tao ay magkaroon ng pananampalataya siyempre sa Diyos. Hindi lamang yung tayo ay naniniwalang Diyos, kundi mahalaga na tayo ay sumampalataya sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? At sabi nga ng Biblia, sino mga walang pananampalataya sa malapitan ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Subalit alam namin na kayo po, magmula kanina, amin po kayong nakasama, dahil alam po namin kayo po ay may pananampalataya sa Diyos, walang iba ang ating pinakamamalapan. Pangalawa po, na kinakailan nyo pong gawin yung pagsisisi. Sapagkat sabi ng Biblia, walang matuwid, wala ni isa, tayo ay nagkukulang, tayo ay nagkasala sa harapan ng malapay noon. Subalit, sabi ng Biblia, kung ang tao ay matutong magpakumbaba sa pananampalataya noon, magsisi sa lahat ng kanyang kasalanan,
tapat din naman ang Diyos upang patawarin tayo sa ating mga pagkasala. Pangatlo naman ay yung pong bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Ito ay napakalaga na inyo pong magawa. Ito ay hindi po paglipat ng reliyon. Kung inyo pong mapag-decide na kayo po ang bautismo, may paliwanag po sa inyo ano ang halaga ng bautismo. At pang-apat po ay yung bautismo sa Santong Espiritu. Ito po yung ating pong matanggap ang bautismo mula sa ating mga Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. At sabi nga minsan ay nauna ito ating pong maramdaman, tayo ay maluha, maramdaman natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ngunit yung tatlo ay napakalaga na inyo pong magawa, pananampalataya, pagsisisi at ang pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, inyo pong itaas ang inyong kamay. Mayroon pa po dyan. Amen. Palapakan po natin minsan na pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon pa po pala mga minamahal na ating mga bisita po. Amen. Hindi po napansin dahil siyempre po tayo ay nakahalo po sa ating mga kapatiran. Amen. Kaya hindi po, kaya paumanin po mga minamahal. Amen. At sa aming mga minamahal na bisita, itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko, pagpakumbaba sa Diyos. Dahil kung parang sa tao, grabe ang ating pagkaway, makakita tayo ng ating mga kilala, lalo pa kaya sa Diyos. Kaya wala pong dapat ikahiya. At ipikit ang inyong mga mata, buong puso, isip at kaluluwa, nasabayan ninyo po yung panalangin na pagtanggap sa ating Diyos na buhay. Sabi niyo po, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa hapong ito na kita'y aking napakinggan. Ako ay isang makasalanan, nagsisisi sa lahat na aking mga nagawa. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoong Jesus. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Malapay sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamal sa buhay. Ito ang umpisa ng aking paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagwali. Ano man ang aking pangailangan, naway tugunin mo, malapay Jesus. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Magsabi po ng amen. At God bless po, mga minamahal. At naway, huwag po kayong umuwi na hindi niyo po matanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Maaari na po kayong umupo po, mga minamahal. At marahil yung ating minamahal bisita kanina ay narinig naman po nila yung kahalagahan ng apat po. Maaari na po kayong umupo, maaari na po kayong bumalik sa iyo pong upuan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po mga minamahal ay darako sa kahalagahan po ng ating pong monthly blood offering. Lahat muna ng nagagalak mga minamahal sa pagbahagi ito, pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Alan magsabi ng Praise the Lord! Alan magsabi ng Praise the Lord! Okay. Ulitin po natin mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng Praise the Lord! Amen. Karapat-dapat lamang ang Diyos ay hindi pagsawaan mo, minamahal, sa papuri. Amen. At ang mga minamahal, sabi rito sa Hebreo 10:14. Sabi rito, sapagkat sa pamagitan ng isang paghandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, alam po natin, ito pong ating minamahal ay ating pag-aalaala sa mabait na Diyos na nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya ito pong minamahal, yung ating pong ipagkaloob na monthly blood offering ay ating ipagkaloob hindi upang bayaran ang ating mga kasalanan. Amen? Dahil matagal lang binayaran ng Diyos ang ating kasalanan. Ngayon, bakit natin ito ginagawa mo? Minamahal, sabi nga ng ating binasa, tandaan natin na sa pamamagitan ng paghandog, ang mga pinasakdal ay patuloy na pinapaging banal. Nalulugod ang mahal na Panginoon sa bawat isa atin mga minamahal, lalo sa bahaging ito, na ating maipakita yung ating pusong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Na tayo nga ang dahilan
kung bakit siya ay nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa simpleng bagay na ito, mga minamahal, kapag ating sinunod, tuwang-tuwa ang malapay noon, anumang bagay na ating kailangan, na alam ng Diyos, bagamat ngayon hindi pa natin kailangan at alam, bahalang Diyos mag-provide lahat niyan, mga minamahal. Amen? At ito po, mga minamahal, sa mag-asawa po, mga minamahal, ang isa po, mga minamahal, ay magkaloob po ng 50 pesos po, mga minamahal. Kaya ang mag-asawa po, kapag sila ating kasama naglinggo sa malapay noon, ay 100 pesos po, mga minamahal. Amen? Sa mga anak, ang isa po, mga minamahal, ay 25 pesos po, mga minamahal. Kaya kung tatlo ang ating mga minamahal na anak, lalo na ating kasama sa paglilingkod sa malapay noon, i-times po natin yung tatlo sa 25 pesos po, mga minamahal. At yan pong 75 pesos na yun, mga minamahal, ay karapat dapat na sa harapan ng ating pinakamamalapay noon. Amen. Kaya wag po tayong manghinawa, mga minamahal, sa ating pong pagkaloob na ito, ating pong monthly blood offering upang tayo po ay pagpalain lubos ng ating pinakamamalapay noon. Palapakan po natin minsan ang ating pinakamamalapay noon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, ating pong ihanda, ating pong ipagkaloob, ating pong monthly blood offering na ito ay masaganang basbasan ng ating pinakamamalapay noon. Narito po ating pong beloved elder brother Zaldi de Guzman upang tayo po ay pangunan sa ating pong panalangin sa ating pong monthly blood offering. Amen. Magkalo po tayo, mga minamahal, ng may kagalakan sa ating mga puso. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamalapan Yesu Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat sa gintong ito ng pagbibigay po namin blood offering, mahal na Panginoon. Bilang pasasalamat sa dakilang kabagaan, pag-ibig mo sa amin ay nalay mo ang iyong buhay para sa aming mga kaligtasan, mahal na Panginoon. Salamat po sa dakilang mong pag-ibig, binigyan mo kami ng pag-asa, pagkakataon, mahal na Panginoon, upang mapaglingkuran ka namin ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluwa na may karunungan, pananampalataya na mapagkumbabang puso, mahal na Panginoon. Kaya salamat po sa dakilang kabagaan, pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon. Narito po yung mga anak na agalap sa gitong ito, mahal na Panginoon, patuloy mo kami magamit sa dakila mong layunin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak, kapayapaan, kagalakan sa puso at isipan. Higit sa lahat ang kagalakan tulad ng una ng pag-ibig upang kami nalapanin manatili sa iyong kaligayahan, mahal na Panginoon, para sa aming kaligtasan. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilista Dalmida. Basbasan at pagpalain mo po ang iyong tungito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. At ibalik po yan, mga minamahal, natin malapay noon na million times, trillion times, higit pa sa inyong pangailangan. At tayo po, mga minamahal, tuloy-tuloy po sa ating pong regular na announcement. Ang balagawain ng ating malapay noon, tuloy-tuloy pong dinaraos dito sa Marlaw Baybay Along Palaming Road. Ang ating pong midweek service tuwing Wednesday. Nag-start po tayo alas 1 ng hapon, natapos na po tayo alas 5 ng hapon. Ang atin naman pong overnight prayer, mga minimal, tuwing Friday, nag-start po tayo alas 9 ng gabi, natapos na po tayo alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At gayon din po, mga minimal, sa ating pong general service tuwing Linggo, tulad kanina, nag-start po tayo alas 9 ng umaga, natapos na po tayo alas 4 ng hapon. O yung ating pong regular, mga minimal, pag wala pong Holy Supper, ay hanggang 3 lang po tayo ng hapon. Amen. At yung Bible study rin po, mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin po dyan sa Barangay Tibag, sa ating pong Benitez Residence po, mga minamahal, ating patuloy na
sumikapang makadalo sa banal gawain ng ating pinakamamalapit, lalo kapag tayo may pagkakataon mga minamahal, dahil dito lamang tayo malaya na makapagpuri, maramdaman ang banal presensya ng mga Panginoon, mapakinggan regular ang kanyang mga salita na magpapalakas sa ating pananampalataya sa ating banal Panginoon. Amen? At wag nating kalimutan mga minamahal yung ating patuloy na pag-share sa ating mga kapwa, sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, hindi ba po at totally ating kasama sa paglingkod sa mga Panginoon, sa ating mga katrabaho po, i-share natin, i-share ang kabutihan ng mga Panginoon, at gayon din sa pag-follow up sa ating mga kapatid, bihira na po natin silang makasama sa paglingkod sa mga Panginoon. Maglaan tayo ng time mga minamahal upang sila po ay ating muli mga minamahal na makausap, maipaalala ang kabutihan ng mga Panginoon, magsama-sama tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At yung 5 piso, 10 piso mga minamahal na mula sa ating mga puso, huwag niyong kalimutan mga minamahal, idaan dyan sa maliit na box po mga minamahal sa ating mga beloved sir information para yan sa patuloy na pagsuporta sa TV program po mga minamahal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong mga kababayan natin ang naliligtas sa pamamagitan ng panunood na gawain malapay noon through TV po mga minamahal. Kaya yung 5 piso, 10 piso o 20 pesos mga minamahal ay sa talagang nais natin ipagkaloob, idaan natin dyan sa maliit na box po dyan sa Beloved Star Information sa inyo pong likuran mga minamahal. Amen. At kung tayo man nais magpa-counsel mga minamahal, may mga katanungan tayo sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po tayo sa ating po beloved Ate Divine, beloved daughter, ating po beloved Ordi Preacher. Diyan rin po sa Beloved Star Information po, mga minamahal. Sa atin naman po mga beloved brothers, dito po sa luho na ating pong beloved Ordi Preacher, mga minamahal, handa po nila kayong paglingkuran. Sabi nga, napakaganda mga minamahal, kapag tayo ay narito, walang anumang gumugulo, walang anumang question sa ating panampalataya sa mga upang ating maipabuti yung ating pinamataas sa pagpuri, pagluluwa at pagsamba sa ating malapay noon. Palapakan po muna natin ang ating Diyos na buhay, lahat ng galak na galak sa araw na ito, mga minamahal, sa pagpuri sa malapay noon. Magsabi ng Amen! Praise the Lord! Puri ng ating malapay mahilihans po, mga minamahal. At bago tayo lumapit dito, mga minamahal, tayo po manalangin na sa ating pong kinaupuan upang narin patuloy ang ating malapay noon. At sa ating mga minamahal na mga ginagamit sa basa na ating malapay noon, from beloved pastoral workers, sa ating pong minamahal na elders, sa mga awit po, at ang manunugtog, meron po tayong general meeting after ng ating pong closing prayer. At napakalaga po lagi, natin po pinag-uusapan, mga minamahal, kaya kung maaari, wala po sanang uuwig po agad, mga minamahal. Amen. At kung wala na po, tayo po tumayong lahat, mga minamahal, tayo magkaisa mapasalamat sa malapay noon. Tayo po darako na sa ating pong panapos na panalangin. Narito po ating beloved elder brother Zelde de Guzman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Malangin po tayo sa ating pagtatapos mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamalapas Kristo. Kami po yung pupuri, papasalamat na halapayan sa taglay po namin kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Ang patuloy ka namin mapaglingkuran ng buong so pag-isip, lakas at kaluluwa, magamit mo itong aming buhay ayon sa pagkatawag, pagkahirang mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa maghapon na aming paglilingkod sa iyo na pinagpalang niliasan mo upang ikaw po isambahin namin sa Espiritu at katotohanan, pasalamat at luwalhati ng banal mong pangalan magpakailan-kailanman. Magmula sa pag-iimsi, mahal na Panginoon, salamat po sa espesyal na awitin po na yung mga anak nila joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuon yung mga anak, mahal na Panginoon, ganun din po sa espesyal na awitin po ng aming beloved adult squads, beloved children's choir, youth and singles choir, sa espesyal na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, tangin namin kayo kagalakan, mahal na tangin namin kayamanan, mahal na Panginoon kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Ganun din po sa bahagi ng pagbibigay ng aming kaputandog, mahal na Panginoon, salamat po sa katapatan ng iyong mga anak. Mahal na Panginoon, higit sa lahat ang pinasasalamatan po namin dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming ibig na mga ngaral. Na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay. Mahal na Panginoon, dagdagan mo po kami ng pananampalataya at aming may pamuhay ito sa pagkatulong mo sa pagkatsagaan ng aming wala po kaming magagawa, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa araw na ito na pag-alala namin ng banal na apunan upang ikaw ay pasalamatan namin sa dakilang mong kahabagan pag-ibig sa amin. Mahal na Panginoon, nalay mo yung buhay upang kami magkaroon ng katubusan ng aming kasalanan at pagbana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan.
Sa patuloy mong pagdadagdag ng mga kaluluwa, pinilit hinirang mo, mahal na makasama at makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo. At patuloy namin dinadalagin, mahal na Panginoon, aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, marusog at malakas sa pagkataon, mahabang buhay, pagkalog mo po sa kanyang kailangan po namin siya, mahal na Panginoon. Ganun din po, mahal na Panginoon. Sa muli namin, mahalapay pagtatagpo sa iyo sa lugar na ito, mahalapay sa araw po ng aming midweek service, mahalapay na araw po ng Wednesday, mahalapay noon lahat yung mga anak na rito, mahalapay puin mo, mahalapay sila po ay bumalik, mahalapay noon lagi may panawa sa lahat ay yung mga nakalagaan ng kaligtasan na pinagsumagitan mo sa krus ng Kalbaryo. Maging dito sa lupa, mahalapay noon, higit sa lahat sa kaligtasan at buhay na wala hanggang sa piling mo, mahalapay noon. Salamat po, mahalapay noon. Sa pansamantala na yung pag-iwahiwalay, malapay noon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin ligtas sa kanya-kanyang tahanan. Malapay na paratingin mo, malapay ng kapayapaan, kagalakan mula sa iyo, git sa lahat ng pag-ibig na siyang kaganapan, kasagdanan, manahan sa lahat ng iyong mga anak, maging sa aming kapwa-tao, malapay noon. Sa pagkalatan panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. First,